Sa loob ng marangyang mansyon, masayang nagbubunyi ang bilyonaryong si Hari Davao habang hawak ang isang kopita ng ginto. Pero ilang hakbang lang ang layo. Sa madilim na bodega, pilit na kinakamot ng kanyang anak ang tuyong lupa para may mailaman sa kumakalam niyang sikmura. Dumudugo na ang kakuko ng bata, pero mas matindi ang hapdi ng gutom kaysa sa sugat sa kanyang mga daliri. Habang pinapalakpakan ng buong mundo ang ama, dahan-dahang niluluno ng anak ang dumi na siyang magiging mitya ng kanyang huling hininga. Kaya mo bang sikmurain ang katotohanan sa likod ng bawat bilyong kinita ng taong ito? Paano nga ba nauwi ang isang batang prinsesa sa pagkain ng putik habang ang kanyang ama ay nagpapakasa sa sayaman? Tunog ng mga basag na kristal at palakpakan, iyan ang musika sa pandinig ni Haring Araw Hari Davao ngayong gabi. Nakatayo siya sa gitna ng grand ballroom ng kanyang sariling mansyon. Suot ang isang suit na mas mahal pa sa bahay ng karaniwang tao. Hawak niya ang isang kopita ng wine, habang ang mga flash ng kamera ay tila kidlat na sunod-sunod na tumatama sa kanya. Para sa tagumpay, sigaw ng isang business partner. Para kay Hari Davao, ang bagong hari ng Asia Pacific Shipping, sagot naman ng lahat. Ngumiti si Hari. Isang nangiting puno ng yabang at kasiyahan. Sa wakas, nakuha na niya ang deal na 5 taon niyang pinagtrabahuhan. Bilyon-bilyong piso, kapangyarihan, respeto. Nasa kanya na ang lahat. Inilibot niya ang paningin sa paligid. Mga mamahaling chandelier, mga bisitang nakasuot ng ginto at diamante, at ang pagkain na walang katapusan. Masaya ka ba, mahal? Isang malambing na boses ang bumulong sa kanyang tainga. Si Bighani, ang kanyang asawa, o mas tamang sabihin, ang pangalawang asawa. Napakaganda ni Bighani ngayong gabi. Sa kanyang pulang gown na yakap, ang kanyang perpektong katawan. Ang mukha nito ay tila anghel na bumaba sa lupa, maamo at punong-puno ng pag-aalaga. Hinawakan ni Hari ang bewang ni Bighani at hinalikan ito sa pisngi. Sobra, Bighani. Para ito sa atin. Para sa pamilya natin. Biglang may kirot na dumaan sa isip ni Hari. Pamilya. Si Ambon? Tanong ni Hari. Medyo humina ang boses. Nasaan ang anak ko? Dapat nandito siya sa picture taking. Hindi nagbago ang ngangiti ni Bighani. Mas lalo pa itong tumamis. Pero ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig. Hinaplos niya ang dibdib ni Hari para pakalmahin ito. Alam mo naman ang anak mo, Hari. Malambing na sagot ni Bighani. Mahiyain si Ambon. At saka, medyo sinumpong na naman siya ng tantrums kanina. Ayaw niyang lumabas ng kwarto. Pinainom ko na siya ng gatas at pinatulog. Mahimbing na ang tulog niya sa taas, sa aircon. Napabuntong hininga si Hari. Ganun ba? Sayang naman. Gusto ko sanang makita niya ang tagumpay ng daddy niya. Hayaan mo na, mahal. Ang importante, nagtatrabaho ka para sa future niya. Naiintindihan yun ng bata. Bulong ni Bighani, sabay abot ng isa pang baso ng wine. Mag-enjoy ka ngayong gabi. Deserve mo to. Tumango si Hari. Tama si Bighani. Ginagawa niya ito para kay Ambon. Para hindi maranasan ng anak niya ang hirap na dinanas niya noon. Ininom niya ang alak, pilit na winaglit ang pag-aalala, at muling hinarap ang mga kamera. Pero mali si Hari. Napakamali. Habang ang mga bisita ay nagpapakasasa sa steak at lobster sa loob ng mansyon, ilang daang metro lang ang layo. Sa likod ng malawak na hardin, may isang lumang bodega na matagal nang hindi binubuksan. Walang aircon dito. Walang malambot na kama. Tanging amoy ng amag, kalawang, at basang lupa ang nalalanghap. Sa isang sulok ng madilim na bodega, nakaupo sa semento ang isang batang babae. Si Ambon, ang prinsesa ng bilyonaryong si Hari Davao, ay hindi natutulog sa malambot na kama. Nakahiga siya sa sementong may bitak kung saan sumisingaw ang lamig ng lupa. 7 taong gulang na si Ambon, pero ang katawan niya ay parang sa isang paslit na 4 na taon lang.
Butot balat ang kanyang mga braso at binti. Ang mukha niya ay lubog at ang ilalim ng kanyang mga mata ay nangingitim sa puyat at pagod. Pero ang pinakakapansin-pansin at pinakanakakatakot ay ang kanyang tiyan. Malaki ito. Masyadong malaki, matigas, at bumburado para sa kanyang payat na pangangatawan. Tila may isang lobong pilit na pinagkasya sa loob ng munti niyang katawan. Gutom, bulong ni Ambon. Ang boses niya ay halos hangin na lang. Sinubukan niyang bumangon, pero wala siyang lakas. Ilang araw na ba siyang nandito? 2? 3? Ang huling natatandaan niya ay ang paghagis sa kanya ni Tita Bighani sa bodegang ito bago dumating ang mga bisita. "Diyan ka lang," sabi ng madrasta niya habang nandidiri. "Mabaho ka. Nakakahiya ka sa mga bisita ng daddy mo." Kumalam ang sikmura ni Ambon. Isang matinding hilab na parang kinukudkod ang loob ng tiyan niya. Uhaw na siya. Gutom na gutom. Dahan-dahang gumalaw ang kanyang nanginginig na kamay. Kinapa niya ang sahig. Ang kanyang mga kuko ay mahahaba at puno ng itim na dumi. Sinimulan niyang kaskasin ang lupa sa siwang ng semento kung saan ang sementadong sahig ay naging purong lupa na lang. Masakit sa kuko, dumudugo na ang dulo ng mga daliri niya, pero hindi niya ininda. Nakadukot siya ng isang dakok ng lupa, mapula, mamasa-masa, at may halong kakaibang puting pulbos na iniwan ni Tita Bighani noon sa isang garapon. Tinitigan ni Ambon ang lupa sa kanyang palad. Sa paningin ng iba, ito ay dumi. Pero sa paningin ng isang batang desperada sa pagmamahal, ito ay pag-asa. Sabi ni Tita. Garalgal ang boses ni Ambon. Kausap ang sarili habang tumutulo ang luha. Sabi niya, "Magic powder daw ito. Pag inubos ko, magiging magaling na ako. Uuwi na si Daddy. Yayakapin na ako ni Daddy." Ipinikit ni Ambon ang kanyang mga mata. Inisip niya ang mukha ng daddy hari niya. Yung ngiti nito nung baby pa siya. Yung init ng yakap nito bago dumating si Tita Bighani. Inilagay niya ang lupa sa kanyang bibig. Mapait, magaspang, lasang kalawang at luma. Ang lupa ay kumadkad sa kanyang tuyot na lalamunan, pero pilit niya itong nilunok. Nilunok niya ang dumi kasabay ng paniniwalang ito ang magbabalik sa kanyang ama. Isa pa, isa pang subo. Boom! Isang malakas na pagsabog. Ang yumanig sa paligid. Nagliwanag ang maliit na bintana ng bodega. Sa labas, nagsimula na ang grand fireworks display. Ang langit ay napuno ng kulay. Pula, ginto, asul. Rinig na rinig ni Ambon ang sigawan ng pagkamangha at palakpakan ng mga tao. "Ang galing ni Hari Davao!" Sigaw ng isang boses mula sa malayo. Sa loob ng bodega, ibang pagsabog ang naramdaman ni Ambon. Biglang tumigil ang mundo niya. Ang sakit sa tiyan niya ay hindi na lang basta gutom. Ito ay parang may buhay na bagay na gustong kumawala mula sa loob niya. Namimilipit, nanunuot. "Aray! Daddy!" Ungol ni Ambon. Napahawak siya sa kanyang matigas na tiyan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi na siya makahinga. Ang lupa na kinain niya ay tila naging bato sa kanyang lalamunan. Bigla siyang napaupo at napayuko. Blur! Isang maitim, malapot at mabahong likido ang sumuka mula sa bibig niya. Kasama nito ang ilang piraso ng lupa at may mga maliliit na bagay na gumagalaw. Nanginig ang buong katawan ni Ambon. Ang paningin niya ay nagdidilim. Sa labas, patuloy ang masayang tugtugin at tawanan. Sa loob, unti-unting nawawala ang hininga ng nag-iisang anak ng bilyonaryo. Bumagsak si Ambon sa sarili niyang suka. Ang pisngi niya ay dumikit sa malamig na semento. Nakadilat ang kanyang mga mata, nakatingin sa maliit na siwang ng bintana, kung saan sumasabog ang magagandang ilaw. Dad, di... At sa huling pagkakataon, pumikit ang prinsesa ng putik, habang ang kanyang ama
ay nagdiriwang bilang hari ng ginto. Nanginginig ang mga kamay ni Dalisay habang nakakapit sa malamig na bakal ng bakod ng Hacienda Isla Ginto. Ilang buwan na ang nakalipas, simula nang kaladkarin siya palabas ng mansyong ito dahil sa maling paratang ni Bighani. Ninakawan daw niya ito ng alahas, isang kasinungalingang naniwalaan naman agad ni Sir Harry nang walang pag-aalinlangan. Pero ngayong gabi, hindi takot ang nagdala kay Dalisay dito, kundi ang isang masamang kutob, isang panaginip kung saan nakita niyang nalulunod si Ambon sa putik. Diyos ko, gabayan niyo po ako, bulong ni Dalisay. Sa malayo, naririnig niya ang masiglang musika mula sa party sa mansyon. Ang bawat dagundong ng bass ay tila ba nanunuya sa katahimikan ng likod bahay. Alam ni Dalisay ang pasikot-sikot dito. Alam niya kung saan tinatago ang mga bagay na ayaw ipakita ng mga Davao sa mundo. Mabilis siyang lumusot sa butas ng bakod na dati niyang ginagamit kapag gusto niyang bumili ng pasalubong para kay Ambon. Habang papalapit siya sa lumang bodega, mas lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Ang bodega na ito ay hindi dapat tinitirhan ng tao. Dito nilalagay ang mga sirang kagamitan, ang mga bulok na abono, at ang mga basura. Tumigil si Dalisay sa tapat ng pintuan. May malaking kadena ito sa labas. Bakit nakakadena? Tanong niya sa sarili, habang ang kaba ay tila isang tambol sa kanyang dibdib. Sumilip siya sa maliit na siwang ng bintana. Sa usuna, wala siyang makita, kundi kadiliman. Pero nang magliwanag ang langit dahil sa isa na namang putok ng fireworks, napatakip si Dalisay ng kanyang bibig. Ambon! Hindi na nag-isip si Dalisay. Kumuha siya ng isang malaking bato sa paligid at buong lakas na hinampas ang kandado. Muli at muli. Sa gitna ng ingay ng party, walang nakarinig sa bawat hampas niya. Hanggang sa wakas, bumigay ang bakal. Pagbukas ng pinto, tila sinampal si Dalisay ng isang amoy na hinding-hindi niya malilimutan. Amoy ng dumi, amoy ng suka, at amoy ng lupang basa. Inilabas niya ang kanyang luma at basag na cellphone. Binuksan ang flashlight nito. Ang liwanag ay tumama sa gitna ng silid. Diyos ko, Ambon, anak! Napasigaw si Dalisay nang makita ang bata. Nakadapa si Ambon sa gitna ng sariling suka na kulay itim. Ang kanyang manipis na damit ay punong-puno ng lupa. Mabilis siya ngang lumapit at binuhat ang bata. Napakagaan nito. Tila ba isang bungkus na lang ng tuyong kahoy ang kanyang karga. Ambon, gumising ka! Si Yaya to! Anak, sumagot ka! Tinapik-tapik niya ang pisngi ng bata, pero walang reaksyon. Nanlalamig si Ambon. Ang malaking tiyan nito ay tila isang matigas na bato na nakadagan sa maliit nitong katawan. Dali-daling kinuha ni Dalisay ang kanyang cellphone. Dinial niya ang number ni Sir Harry. Alam niyang block na siya nito, pero baka sakaling sagutin ng sekretary. Ring, ring, ring. Hello? Sino to? Sabi nang huwag kayong tatawag sa linyang ito, busy si Sir Harry. Boses ng isang babae, mataray at nagmamadali. Ma'am, pakiusap. Si Dalisay ito. Ibigay niyo ang phone kay Sir Harry. Si Ambon, mamamatay na si Ambon dito sa bodega. Tulong. Ano bang sinasabi mo? Lasing ka ba? Nasa school si Ambon at busy si Sir Harry sa pagpirma ng pinakamalaking deal sa buhay niya. Huwag kang mang-istorbo kung ayaw mong ipakulong kita ulit. Tut, tut, tut. Binabaan siya ng telepono. Napaiyak si Dalisay sa galit. Tumingin siya kay Ambon na ngayon ay nanginginig na ang mga labi at tila naghahabol ng hininga. Walang tutulong sa atin, anak. Walang tutulong. Biglang bumukas ang mga ilaw sa paligid ng bodega. Hoy! Sino yan? Dalawang security guard ang mabilis na tumatakbo patungo sa bodega. Hawak ang kanilang mga batuta. Sa likod nila, dahan-dahang naglalakad si Bighani, may hawak na pamaypay at mukhang naiinis. Dalisay, ikaw na naman? Sabi ni Bighani.
Ang boses ay kalmado pero puno ng lason. Hindi ka ba talaga natututo? Trespassing ang ginagawa mo. Hindi pa ba sapat? Muli mo na namang inilayo ang bata kay Harry. Sabi niya ng malamig. Alam mo bang pwede itong magdulot ng matinding gulo sa'yo? Walang hiya ka, bighani. Nanginginig na sigaw ni Dalisay habang mahigpit na niyayakap ang batang walang malay. Tingnan mo ang kalagayan niya. Pinabayaan mo siya. Isang inosenteng bata ang nadamay sa galit mo. Isang mababang halakhak ang pinakawalan ni Bighani, nakakakilabot at puno ng pangmamaliit. At sino ang paniniwalaan nila? Sagot niya, ikaw? Isang yaya na may masamang reputasyon? O ako, ang legal na asawa ng isa sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa? Humarap siya sa mga tauhan. Kunin ninyo ang bata at siguraduhing hindi na makakagawa ng eksena ang babaeng yan. Papalapit na ang mga lalaki nang biglang kumilos si Dalisay. Ito na ang huli niyang alas. Mabilis niyang pinindot ang screen ng kanyang cellphone, hindi para tumawag, kundi para magbukas ng live broadcast. Tumigil kayo. Sigaw niya habang itinataas ang telepono. Nakalive ako. Marami na ang nanonood. Itinuro niya ang kamera sa paligid. Ito ang katotohanang hindi ninyo kayang itago. Kita na ng lahat ang tunay na mukha ng pamilyang ito. Itinutok niya ang kamera sa mukha ni Ambon, sa maputlang mukha, sa maduming bibig na may bakas ng lupa, at sa malaking tiyan na tila puputok na. Ito ang anak ni Harry Davao, ang bilyonaryong hinahangaan niyo. Habang kumakain siya ng ginto sa loob, ang anak niya, pinapakain ng lupa dito sa bodega. Napatigil ang mga guard. Nanlaki ang mga mata ni Bighani. Sa loob ng ilang segundo, ang video ay nagsimulang kumalat. Ang mga komento ay bumabaha ng galit at gulat. Patayin niyo yan! Agawin niyo ang phone! Tili ni Bighani na wala na ang kanyang poise. Sinalubong ni Dalisay ang mga guard. Pilit niyang pinoprotektahan ang bata habang ang kamera ay patuloy na nagre-record. Hindi niyo na maitatago ang katotohanan. Harry Davao, kung naririnig mo to, mamatay na ang anak mo. Isang malakas na hampas ang tumama sa balikat ni Dalisay. Nabitawan niya ang phone, pero hindi ito namatay. Nakatutok pa rin ang lens sa semento kung saan gumulong ang walang malay na katawan ni Ambon. Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa malayo. Anong nangyayari dito? Si Harry, humahangos, putol ang butones ng kanyang mamahaling suit at hawak ang sariling cellphone na nagpapakita ng live video ni Dalisay. Napatigil ang lahat. Ang tanging naririnig na lang ay ang malakas na hininga ni Harry at ang mahinang ungol ni Ambon na tila huling tawag na ng isang buhay na paalis na sa mundo. Ang bawat yabag ni Harry Davao patungo sa bodega ay tila paghakbang sa isang bangungot na siya mismo ang bumuo. Ang hawak niyang cellphone ay nag-iinit na sa kanyang palad, kung saan paulit-ulit na nagpe-play ang mukha ni Dalisay at ang nakakaawa at maduming anyo ng kanyang anak. Sir Harry! Sir, sandali lang po! Sigaw ng kanyang chief of staff na humahabol sa kanya. Ang stocks natin. Bumubulusok na po. Kailangan nating maglabas ng statement. Sabihin natin na edited ang video. Hindi lumingon si Harry. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng sarili niyang puso na parang mababasag sa loob ng kanyang dibdib. Harry, mahal, huwag kang maniwala sa video na yan. Hinarang siya ni Bighani sa tapat mismo ng pinto ng bodega. Ang mukha nito ay basang-basa ng luha. Mga luhang kanina lang ay wala naman. Setup ito ni Dalisay. Ninakawan niya tayo. Tapos ngayon, sinasaktan niya si Ambon para magmukha tayong masama. Huwag kang papasok dyan, delikado. Tiningnan ni Harry ang kanyang asawa. Sa unang pagkakataon, parang nakakita siya ng isang estranghero. Ang ganda ni Bighani ay tila isang maskara na unti-unting natituklap. Tumabi ka, Bighani. Mababa at nanginginig ang boses ni Harry. Pero Harry,
Sabi ko tumabi ka. Isang malakas na tulak ang ginawa ni Harry. Pumasok siya sa loob ng bodega. Ang unang tumama sa kanya ay ang amoy. Hindi ito amoy ng mansyon. Hindi ito amoy ng mamahaling pabango o sariwang bulaklak. Amoy? Ito ng nabubulok na pagkain. Amoy ng ihi at ang masangsang na amoy ng tuyong suka. Sa gitna ng silid, sa ilalim ng malamig na liwanag ng bumbilya, nakita niya si Dalisay na nakaluhod. Yakap-yakap ang isang maliit na katawan. Sir? Sir Harry, hikbi ni Dalisay. Tingnan niyo ang anak niyo. Tingnan niyo ang ginawa nila sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Harry. Ang kanyang mga tuhod ay parang gawa sa jelly. Nang maaninag niya ang mukha ni Ambon, parang may sumabog na bomba sa loob ng kanyang utak. Si Ambon, ang kanyang munting prinsesa. Ang batang ipinangako niyang laging poprotektahan. Ang suot nitong puting damit ay naging kulay kape na dahil sa mantsa ng lupa. Ang kanyang mga labi ay may mga latak pa ng maitim na putik. At ang tiyan nitong tila isang malaking bato na nakapatong sa isang payat na sanga. Ambon, tawag ni Harry. Ang boses niya ay basag. Anak, si Daddy to. Luluhod na sana si Harry para kunin ang bata nang biglang gumalaw si Ambon. Bahagyang bumukas ang mga mata ng bata pero walang kislap ng pagkilala doon. Tanging takot. Nang makita ni Ambon ang anino ni Harry, ang maliit na katawan nito ay biglang nanginginig. Sa halip na lumapit, pilit na gumapang si Ambon palayo. Itinaas niya ang kanyang dalawang kamay para takpan ang kanyang ulo habang ang buong katawan ay nakakuyom. Huwag po tita. Kakain na po ako. Garalgal na bulong ni Ambon. Kakain na po ako ng lupa. Huwag niyo lang pong saktan si Daddy. Huwag niyo pong paalisin si Daddy. Nanigas si Harry sa kanyang kinatatayuan. Ang bawat salita ni Ambon ay parang isang lason na tumatagos sa kanyang kaluluwa. Anong sinasabi mo, anak? Tanong ni Harry, habang ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Sir, araw-araw siyang tinatakot ni Bighani, sabi ni Dalisay, habang patuloy sa pag-iyak. Sinasabi niya kay Ambon na kapag hindi ito sumunod, mawawala kayo. Na kapag naging pasanin siya, iiwan niyo siya, kaya kahit lupa, kinakain niya. Para lang maging mabuting bata sa paningin niyo. Tumingin si Harry sa pintuan kung saan nakatayo si Bighani na ngayon ay wala ng emosyon ng mukha. Ang lahat ng yaman, ang lahat ng kontratang pinirmahan niya kanina, ang lahat ng palakpakan ng mga tao, lahat ng yon ay biglang nawalan ng halaga. Siya ang bilyonaryong hari ng ginto, pero ang sarili niyang anak ay namamatay sa gutom sa sarili niyang bakuran. Biglang naging puti ang lahat sa paningin ni Harry nang bumagsak ang katawan ni Ambon at magsimulang mag-seizure. Ang bata ay nanginig. Ang mga mata ay tumirik at isang maitim na likido ang muling lumabas sa bibig nito. Ambon! Tumawag kayo ng ambulansya! Ngayon din! Sigaw ni Harry. Binuhat niya ang kanyang anak. Doon niya naramdaman kung gaano nakapayat ang bata. Wala na itong bigat. Tila ba ang tanging nagbibigay ng timbang dito ay ang lupang nasa loob ng kanyang tiyan. Habang tumatakbo palabas ng bodega si Harry, karga ang kanyang halos mawalan ng malay na anak, sinalubong siya ng ingay ng mga reporter na nakapasok na sa gate. Ang mga kislap ng kamera na dati tanda ng tagumpay, ngayoy parang malamig na mga mata na humuhusga sa kanya. Sir Harry, totoo bang pinabayaan ninyo ang bata? Sir, ano ang masasabi ninyo sa kumakalat na video? Hindi na niya pinansin ang mga tanong. Para kay Harry, iisa na lamang ang mahalaga, ang marupok na hininga ni Ambon na halos hindi na maramdaman sa kanyang dibdib. Laban lang anak, pabulong niyang sabi habang marahang inilalagay ang bata sa sasakyan. Narito lang ako, hindi kita iiwan. Sa kaibuturan ng kanyang isipan, ramdam ni Harry ang bigat ng katotohanan.
Ang mundong itinayo niya sa loob ng maraming taon ay unti-unting gumuho at sa gitna ng kaguluhang iyon, ang pinakamahalaga sa kanya ang siyang unang nasaktan. Pagdating nila sa St. Jude Medical Center, ang malilinis na puting dingding ay lalong nagpatingkad sa dumi at lupang kumapit sa mamahaling suit ni Hari Davao, tahimik na patunay ng pagbagsak ng isang makapangyarihang tao. Nakatayo siya sa tapat ng sliding door ng emergency room, nanginginig ang mga kamay at hindi maalis ang paningin sa kanyang mga palad na punong-puno ng tuyong suka at maitim na mantsa mula sa katawan ni Ambon. Dito, sa loob ng amoy disinfektanteng silid, walang halaga ang kanyang bilyonaryong pangalan. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking naka-scrubs, may seryosong muka at mga matang pagod, pero matalim. Siya si Dr. Luna Sagusan, ang pinakamagaling na pediatric specialist sa bansa. Sino ang magulang ng pasyente? Tanong ni Dr. Lunas. Ang boses niya ay malamig at walang bahid ng paghanga sa taong nasa harap niya. Ako ang ama. Humahangos na lumapit si Hari. Doc, kumusta ang anak ko? Sabihin mo sa akin magkano ang kailangan. Ililipad ko siya sa Amerika, sa Singapore, kahit saan. Sabihin mo lang. Tumingin si Dr. Lunas kay Hari mula ulo hanggang paa. Pagkatapos, marahas niyang inihagis ang isang folder sa counter sa harap ni Hari. Hindi pera ang kailangan ng anak mo, Mr. Davao. Kailangan niya ng magulang na hindi bulag. Diretsahang sabi ng doktor. Halika rito. Tingnan mo to. Dinala ni Dr. Luna si Hari sa isang computer monitor na nagpapakita ng X-ray result ni Ambon. Itinuro ng doktor ang gitnang bahagi ng munting katawan ng bata. Nakikita mo ba ang mga itim na aninong ito? Iyan ang tiyan niya. Hindi iyan hangin. Hindi rin yan pagkain. Paliwanag ni Dr. Lunas, ang boses ay puno ng pait. Iyan ay siksik na lupa at maliliit na bato. Mr. Davao, ang anak mo ay may kondisyong tinatawag na pika. Pero hindi ito dahil sa paglalaro. Kumain siya ng lupa dahil sa sobrang gutom at matinding stress. Napahawak si Hari sa pader. Lupa. Kumain siya ng lupa. Hindi lang yan. Pagpapatuloy ni Dr. Lunas habang inililipat ang slide sa isang microscope result. Dahil sa pagkain ng maruming lupa sa loob ng mahabang panahon, ang bituka niya ay naging kuta ng mga higanteng parasites. May mga roundworms at hookworms na kasing haba na ng lapis sa loob niya. Kinakain nila ang anumang sustansyang natitira sa katawan ni Ambon. At ang mas malala, tumigil ang doktor at tiningnan ng diretso sa mata si Hari. May nakita kaming traces ng lead at cadmium sa dugo niya. Galing ito sa mga hinalong chemical sa lupang kinain niya. Sinisira nito ang kanyang nervous system, kaya siya nag-seizure kanina. Sinasabi niyo bang sinasadya ito? Tanong ni Hari. Halos hindi lumalabas ang boses. Sinasabi ko na ang isang 7 taong gulang na bata ay hindi kakain ng ganyang karaming dumi kung may maayos siyang kapaligiran. Sagot ni Dr. Lunas. Ang bata ay malnourished, anemic, at may matinding infection sa baga dahil sa amoy ng bodega kung saan niyo siya ikinulong. Sa madaling salita, Mr. Davao, dahan-dahang pinapatay ang anak mo sa ilalim ng sarili mong bubong. Parang gumuho ang kisame ng ospital sa ibabaw ni Hari. Ang bawat salita ng doktor ay tila isang malakas na sampal na gumigising sa kanya mula sa mahabang pagkakahimbing sa pera at kapangyarihan. Maari ba siyang maoperahan? Tanong ni Hari. Iyan ang sinusubukan namin. Kailangan naming alisin ang bara sa bituka niya bago ito pumutok. Pero sa sobrang hina ng katawan niya, hindi namin alam kung kakayanin niya ang anesthesia, sabi ni Dr. Lunas sabay talikod. Magdasal ka, Mr. Davao, dahil sa ngayon, iyan lang ang tanging bagay na hindi mabibili ng pera mo. Naiwan si Hari na nakatulala sa monitor. Doon, sa anino ng X-ray, nakita niya ang lahat ng kanyang pagkakamali. Ang bawat bilyong kinita niya ay tila naging mga bato sa loob ng tiyan ng kanyang anak.
Biglang isang nakakabilinging tunog ang umaling-awngaw mula sa loob ng ICU. Tiit! Code Blue! Code Blue sa room 4. Sigaw ng isang nurse. Nanlaki ang mga mata ni Harry. Ang room 4 ay ang kwarto ni Ambon. Nakita niyang nagtatakbuhan ang mga doktor at nurse, bit-bit ang defibrillator. Ambon! Anak! Sigaw ni Harry. Susubukan niyang pumasok pero hinarang siya ng mga security guard. Sa loob ng salamin na pinto, nakita ni Harry ang maliit na katawan ni Ambon na tumatalbog sa kama habang binibigyan ng shock. Ang flatline sa monitor ay tila isang mahaba at tuwid na kalsada patungo sa kamatayan. Huwag, Ambon! Huwag mong iwan si Daddy! Hagulol ni Harry habang nakaluhod sa labas ng pinto. Sinusuntok ang sahig sa desperasyon. Habang nagkakagulo sa loob ng ICU para isalba ang hininga ni Ambon, sa labas ng ospital ay may ibang uri ng palabas na nagaganap. Si Bighani Palawan ay nakaupo sa loob ng kanyang marangyang SUV, nakatingin sa salamin. Maingat niyang pinunasan ang dulo ng kanyang mga mata gamit ang mamahaling tissue, hindi para alisin ang luha, kundi para siguraduhin na ang kanyang waterproof mascara ay perpektong kumalat para magmukha siyang galing sa matinding pag-iyak. Kulang pa ang pamumula ng ilong ko. Bulong niya sa sarili. Piniga niya ang kanyang sariling braso nang malakas hanggang sa mamula ito. Saka siya huminga ng malalim para magmukhang hinihingal sa hapis. Paglabas niya ng sasakyan, agad siyang sinalubong ng mga reporter at nakasisilaw na ilaw ng mga kamera. Miss Bighani, ano po ang lagay ni Ambon? Totoo po ba ang kumakalat na video na sa bodega nakatira ang bata? Tumigil si Bighani. Itinakip niya ang kanyang nanginginig na kamay sa kanyang bibig. Sapat lang para makita ng lahat ang kanyang diamanteng singsing. Patawad po. Hindi ko kaya. Simula niya, ang boses ay sadyang ginawang gapi ng lungkot. Napakasakit para sa isang ina. Kahit na stepmother lang ako, itinuring ko si Ambon na sariling dugot laman. Ang katotohanan ay, matagal nang may sakit sa isip ang bata. May kondisyon siya kung saan gusto niyang saktan ang sarili niya at kumain ng dumi. Ikinulong namin siya sa bodega dahil doon niya gustong maglaro para hindi siya makapanakit ng ibang tao. Tumingin siya ng diretso sa lens ng kamera. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng buwaya. Si Dalisay, ang yaya na nakita niyo sa video. Siya ang may gawa nito. Matagal na siyang naghihiganti sa amin dahil tinanggal namin siya sa trabaho. Siya ang nagpakain ng lupa sa bata para siraan kami. Pakiusap, ipagdasal niyo ang anak ko. Sa loob-loob ni Bighani, humahalakhak siya. Alam niyang ang mga Pilipino ay madaling maawa sa magandang mukhang umiiyak. Flashback. 6 na buwan ang nakalipas. Sa loob ng madilim na bodega, nakatayo si Bighani habang nakatingin kay Ambon na umiiyak sa gutom. May hawak siyang isang maliit na garapon ng puting pulbos. Mga durog na perlas na hinaluan niya ng kemikal na pampatulog at pampamanhid. Ambon baby. Malamig ang boses ni Bighani pero ang mga mata ay nanunuya. Alam mo ba kung bakit hindi umuwi si Daddy? Kasi ayaw niya sa mga batang iyakin. Ayaw niya sa mga batang kumakain ng masasarap na pagkain habang siya ay pagod sa trabaho. Isinabog ni Bighani ang pulbos sa tumpok ng lupa sa sulok ng bodega. Gusto mo bang maging hero ni Daddy? Kumain ka ng magic powder na yan sa lupa. Kapag naubos mo yan, magiging proud sa'yo si Daddy. Babalik siya at yayakapin ka niya. Talaga po, tita? Tanong ng batang walang malay. Oo, anak. Pero secret lang natin to, ha? Kapag sinabi mo kay Daddy, magagalit siya at lalong hindi uuwi. Sige na, kain na. Balik sa kasalukuyan, naglakad si Bighani papasok ng ospital. Tinatago ang isang mapait na ngiti sa likod ng kanyang panyo. Akala niya ay perpekto na ang lahat hanggang sa makikita niya si Harry sa dulo ng hallway.
Hindi ito ang hari na kilala niya. Ang hari na nakita niya ay parang isang taong galing sa giyera, madumi, wasak, at may mga matang tila nakakakita ng multo. Mahal. Lumapit si Bighani at sinubukang hawakan ang balikat ni Hari. Sabi ng mga guard, nag-seizure daw si Ambon. Kasalanan ito ni Dalisay. Dapat na nating tawagan ang mga pulis para tuluyan na siyang mabulok sa kulungan. Dahan-dahang liningon ni Hari si Bighani. Walang emosyon sa mukha ng bilyonaryo, pero ang kanyang mga mata ay tila sumisid sa kaluluwa ng asawa. Bighani, mahinang sabi ni Hari, bakit alam mo agad na nag-seizure ang bata? Kung ngayon ka lang dumating. Napatigil si Bighani. Saglit na nabulol ang kanyang dila. Narinig ko lang sa mga nurse sa labas, mahal. Sobrang kaba ko, kaya baka mali ang narinig ko. Eksaktong dumating ang mga pulis, kasama ang 2 guard mula sa hasyenda. Bitbit nila si Dalisay na nakaposas at umiiyak. Sir Harry, hindi ko ninakawan ang asawa niyo. Sigaw ni Dalisay habang hinihila ng mga pulis. Pinasok ko ang bodega dahil alam kong mamamatay na ang bata. Sir, huwag kayong maniwala sa kanya. Tumingin si Bighani kay Dalisay nang may paghamak. Manahimik ka, kriminal. Sinira mo ang buhay ng anak ko. Habang papalayo ang mga pulis, biglang huminto si Dalisay at lumingon kay Hari nang may buong puwersa. Sir Harry, isang bagay lang ang hihingin ko sa inyo bago niyo ako ipakulong. Sigaw ni Dalisay. Hanapin niyo ang paboritong gabi-gabi na ginugupit ni Ambon. Ang gabi-gabi na gawa sa lumang tela. Ang laman ng loob niyon ay hindi bulak, kundi ang ebidensya ng unti-unting pagpatay ni Bighani sa anak niyo. Suriin niyo ang gabi-gabi, Sir Harry. Doon niyo makikita ang katotohanan. Namilog ang mga mata ni Bighani. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Mas maputi pa sa kanyang makeup. Huwag kayong makinig sa baliw na yan. Dalhin niyo na siya. Tili ni Bighani. Pero huli na. Ang binhing itinanim ni Dalisay ay nagsimula nang tumubo sa isipan ni Hari. Tumingin si Hari sa asawa at sa pagkakataong ito, nakita niya ang maliliit na butil ng pawis na namumuo sa noo ni Bighani sa kabila ng lamig ng aircon ng ospital. Sa loob ng ICU, ang tanging tunog na naririnig ay ang mekanikal na paghinga ng respirator na nakakabit kay Ambon. Matapos ang nakakatakot na code blue, himalang bumalik ang tibok ng puso ng bata, pero nananatili siyang mahimbing na tulog, isang tulog na hindi sigurado kung may gising pa. Nakatingin si Hari sa kanyang anak sa kabilang panig ng salamin. Ang bawat linyang flat sa monitor ay tila ba gumuguhit sa kanyang sariling konsensya. Mahal, kailangan nating magpahinga. Malambing na sabi ni Bighani habang hinahawakan ang braso ni Hari. Ipapahanda ko ang driver para makauwi tayo. May mga abogado na akong tinawagan para ayusin ang gulo sa labas. Dahan-dahang inalis ni Hari ang kamay ni Bighani. Hindi siya lumingon. Umuwi ka na muna, Bighani. May kailangan lang akong balikan sa bahay. Ano yun? Ako na ang magpapakuha sa mga katulong. Sabi ko, ako ang pupunta. Putol ni Hari. Ang kanyang boses ay malamig, walang emosyon, na tila ba gawa sa yelo. Hindi na naghintay ng sagot si Hari. Mabilis siyang lumabas ng ospital, sumakay sa kanyang sasakyan, at pinaharurot ito patungo sa Hacienda Isla Ginto. Ang bawat kanto, ang bawat punong nadadaanan niya ay nagpapaalala sa kanya ng mga taon na nagbulag-bulagan siya dahil sa pera. Pagdating sa mansyon, hindi siya dumaan sa main door. Dumiretso siya sa likod, sa lumang bodega. Ang police line ay nakapalibot na sa lugar, pero dahil siya ang may-ari, walang humarang sa kanya. Binuksan niya ang pinto. Ang amoy ng lupa ay tila sumalubong sa kanya bilang isang sumpa. Gamit ang flashlight ng kanyang cellphone, hinalughog ni Hari ang bawat sulok. Nasaan ka? Bulong niya. Sa ilalim ng isang sirang kahoy na cabinet, nakita niya ang isang dulo ng maruming tela. Hinila niya ito, isang luma at punit-punit na manika. Ang gabi-gabi na binanggit ni Dalisay.
Ito ang tanging laruan ni Ambon, ang manikang itinuturing niyang kaibigan sa gitna ng gutom at dilim. Nanginig ang mga kamay ni Hari. Niyakap niya ang manika. Amoy ito ni Ambon. Amoy ng pawis at lupa. Doon, sa unang pagkakataon, humagulgol ang bilyonaryo. Patawad, anak. Patawad. Naalala niya ang sinabi ni Dalisay. Ang laman ng loob niyon ay hindi bulak. Kumuha si Hari ng isang maliit na kutsilyo sa tabi at dahan-dahang hiniwa ang tahi sa likod ng manika. Inasahan niyang bulak ang lalabas, pero ang bumungad sa kanya ay mga maliliit na plastik na selyado. Kinuha niya ang isa. Ito ay naglalaman ng puting pulbos na may halong kumikinang na parang alikabok ng perlas, ang magic powder na kinakain ni Ambon. Pero hindi lang yon. May nakita rin siyang mga blister packs ng mga gamot na walang label at isang maliit lumang digital voice recorder. Nanginginig ang daliri ni Hari nang pindutin niya ang play. Lunok, Ambon, huwag kang maarte. Gusto mo bang magalit si Daddy? Gusto mo bang iwan kanya dahil pabigat ka? Tita, masakit po ang tiyan ko. Ayaw ko na po ng magic powder. Lasang lupa po. Kainin mo, sabi. Kapag tinapon mo yan, sasabihin ko sa daddy mo na ninakawan mo ako. Palalayasin ka niya sa ulan. Gusto mo bang mamatay sa gutom sa labas? Dito, may lupa ka pang makakain. Sa labas, wala. Nabitawan ni Hari ang recorder. Ang bawat salita ni Bighani ay parang mga martilyo na dumudurog sa kanyang bungo. Hindi lang pinabayaan ni Bighani ang anak niya. Unti-unti itong nilalason ng asawa niya gamit ang mga kemikal para maging masunurin at laging tulog, habang ginagamit ang sakit ng bata para makakuha ng donasyon sa mga charity foundation na kinabibilangan nito. Nakuha ni Hari ang sagot. Ang ginto sa kanyang mansyon ay nabili mula sa pagdurusa ng sarili niyang dugo. Biglang bumukas ang pinto ng bodega. Nakatayo doon si Bighani, hindi na suot ang maskara ng isang nagdadalamhating asawa. Hawak niya ang kanyang cellphone at may dalawang lalaking nakaitim sa likuran niya. Sabi ko na nga ba, dito ka didiretso. Sabi ni Bighani. Ang kanyang boses ay wala ng lambing, puno ito ng puot. Masyado kang naging sentimental, Hari. Sana ay hinayaan mo na lang akong ayusin ang lahat. Tumingin si Hari sa asawa. Bit-bit ang manika sa isang kamay at ang recorder sa isa pa. Papatayin kita, Bighani. Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa impyerno. Tumawa si Bighani, isang tawang nakakapanginig ng laman. Sa tingin mo ba hahayaan kitang lumabas ng bodegang ito ng buhay? Isang bilyonaryong namatay sa lungkot dahil sa anak niya. Iyan ang magiging headline bukas. At ako ang magmamana ng lahat. Ang dilim ng bodega ay tila mas lalong kumapal. Tanging ang liwanag ng buwan na tumatagos sa mga siwang ng bubong ang nagbibigay ng anino sa mukha ni Bighani. Ang babaeng minahal ni Hari, ang babaeng akala niya ay katuwang niya sa buhay, ay nakatayo ngayon sa harap niya na parang isang halimaw na nag-aabang ng biktima. Ibigay mo sa akin ang manika, Hari. Utos ni Bighani. Ang kanyang boses ay malamig, walang bakas ng pagsisisi. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Isang pirma mo lang sa mga papers na inihanda ko at hahayaan kitang mamatay ng may dangal. Sasabihin ko sa lahat na hindi mo kinaya ang nangyari kay Ambon, kaya ka nagpakamatay. Natawa ng mapait si Hari. Mahigpit niyang niyakap ang manika sa kanyang dibdib. Akala ko, pera lang ang gusto mo, Bighani. Pero demonyo ka pala talaga. Paano mo nasikmurang gawin yon sa isang batang walang kalaban-laban? Anak ko siya. Kadugo ko. Anak mo? Bulyaw ni Bighani. Ang kanyang muka ay namula sa galit. Kailan mo siya naging anak? Noong abala ka sa paglipad sa ibang bansa? Noong mas mahalaga pa ang stock market kaysa sa graduation niya sa kinder? Ako ang nandito, Hari. Ako ang nagtiis sa batang yan. Ginawa ko lang siyang investment dahil alam kong balang araw. Gagamitin mo rin siyang dahilan
para iwan ako. Sumenya si Bighani sa dalawang lalaking nasa likuran niya. Kunin niyo sa kanya yan. Ngayon din. Lalakad na sana ang mga lalaki nang biglang itinaas ni Harry ang kanyang cellphone. Isang maliit na asul na ilaw ang kumikislap dito. Huwag kayong lalapit, sabi ni Harry. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ito ang boses ng isang bilyonaryong sanay sa gera sa boardroom. Pero sa pagkakataong ito, ang itinataya niya ay hindi pera, kundi hustisya. Simula nang pumasok ako sa bodegang ito, naka-on na ang aking CloudStream server. Ang bawat salitang sinabi mo, Bighani, ang bawat pag-amin mo ay diretsyong napupunta sa mga server ng aking legal team at sa hepe ng kapulisan. Nanlaki ang mga mata ni Bighani. Ano? Akala mo ba naging bilyonaryo ako dahil sa swerte lang? Dugtong ni Harry habang unti-unting humahakbang pasulong. Pinabayaan ko ang anak ko. Naging bulag ako. Pero ngayong dilat na ang mga mata ko, sisiguraduhin kong wala nang matitira sa'yo. Ni isang sentimo, ni isang hibla ng buhok, mawawala lahat sa'yo. Biglang narinig ang malalakas na sirena ng pulis mula sa labas ng hasyenda. Ang pulang ilaw at asul na ilaw ay tumama sa mga bintana ng bodega. Walang hiya ka, Harry, tili ni Bighani. Sinubukan niyang agawin ang manika pero mabilis siyang naitulak ni Harry. Bumukas ng marahas ang pinto ng bodega. Pulis! Huwag kayong gagalaw. Mabilis na pinalibutan ng mga awtoridad ang lugar. Ang dalawang lalaking kasama ni Bighani ay agad na sumuko at itinaas ang mga kamay. Pero si Bighani tila nawala na sa katinuan. Tumatawa siya habang pinoposasan ng mga pulis. Sige, ipakulong niyo ako. Sigaw ni Bighani habang hinihila palabas. Pero tandaan mo to, Harry Davao. Kahit mabulok ako sa kulungan, habang buhay kang lalamunin ng guilt, habang buhay mong makikita ang mukha ni Ambon na kumakain ng lupa sa tuwing ipipikit mo ang mga mata mo. Ikaw ang pumatay sa kanya. Ikaw ang tunay na kriminal. Napaupo si Harry sa sahig ng bodega habang hinihila palabas si Bighani. Ang bawat salita ng asawa ay parang mga palaso na tumatagos sa kanyang puso. Totoo ang sinabi nito. Siya ang may kasalanan. Ang kanyang kawalan ng oras, ang kanyang pagiging abala, ang nagbigay ng pagkakataon sa demonyo na manira ng buhay. Tumakbo palapit sa kanya si Dr. Luna Sagusan na sumama pala sa mga pulis. Mr. Davao, tumawag ang ospital. Hingal na sabi ng doktor. Agad na napatayo si Harry. Bakit? Anong nangyari? Si Ambon ba? Tumingin si Dr. Luna sa kanya. Ang emosyon sa mga mata nito ay hindi mabasa. Gising na ang bata. Pero may kailangan kayong malaman. Ano yun, Doc? Sabihin niyo. Tumigil ang pagdaloy ng dugo sa ilang bahagi ng kanyang bituka dahil sa dami ng nakabarang lupa at parasites. Malungkot na sabi ni Dr. Lunas. Kailangan nating gawin ang emergency surgery ngayon din. Pero sa lagay niya, 50-50 ang tsansa niyang mabuhay sa mesa. Nabitawan ni Harry ang manika ni Ambon sa maduming sahig. Ang mundo niya na akala niya ay naayos na dahil nahuli na si Bighani ay muling gumuho sa isang iglap. Dalhin niyo ako sa kanya, bulong ni Harry. Pakiusap, dalhin niyo ako sa anak ko. Habang mabilis na pinapatakbo ang sasakyan pabalik ng ospital, ang tanging nasa isip ni Harry ay ang mukha ni Ambon. Nangako siya sa sarili. Kung kailangang ibigay niya ang bawat sentimo ng kanyang yaman, pati na ang sarili niyang buhay, para lang makahinga muli ang kanyang anak, gagawin niya. Dahil sa gitna ng lahat ng ginto sa mundo, na-realize ni Harry na wala itong kwenta kung wala ang munting Ambon na magbibigay ng kulay sa kanyang tuyot na buhay. Mula sa bintana ng ICU, tanaw ni Harry ang uentunting pagsikat ng araw. Ngunit para sa kanya, ang liwanag na ito ay hindi nagdadala ng pag-asa, kundi takot.
Takot na baka ito na ang huling umagang makakasama niya ang kanyang anak. Pumasok siya sa loob ng kwarto, suot ang asul na hospital gown. Ang bawat hakbang niya sa sterile na sahig ay tila ba tinutusok ng mga karayom ang kanyang puso. Doon, sa gitna ng mga naglalakihang makina, nakahiga si Ambon. Gising na ang bata, ngunit ang mga mata nito ay nakatitig lang sa puting kisame. Walang kibo, walang buhay. Ambon, mahinang tawag ni Hari. Ang kanyang boses ay nanginginig, tila ba natatakot na baka sa isang malakas na tunog ay mabasag ang marupok na katawan ng anak. Dahan-dahang lumingon si Ambon. Nang magtama ang kanilang mga mata, hindi yakap o ngiti ang sumalubong kay Hari. Sa halip, nakita niya ang matinding panginginig sa mga kamay ng bata. Pilit na isiniksik ni Ambon ang kanyang sarili sa dulo ng kama, pilit na nagtatago sa ilalim ng puting kumot. Huwag po kayong magalit, Daddy. Garalgal ang boses ni Ambon. Ang kanyang mga labi ay nangingitim pa rin. Patawad po. Nasira ko po yung party niyo. Hindi ko po sinasadya. Magiging mabuting bata na po ako. Kakain na po ako ng marami. Kahit po lupa, uubusin ko. Wag lang po kayong magalit. Napahagulgol si Hari. Lumuhod siya sa tabi ng kama. Pilit na inaabot ang kamay ng anak, pero agad itong binabawi ni Ambon sa takot. Hindi, anak. Hindi. Daddy's not angry. Daddy's so sorry. Hikbi ni Hari. Patawarin mo si Daddy dahil naging bulag ako. Patawarin mo ako dahil hinayaan kitang masaktan. Daddy, mahal niyo pa po ba ako? Tanong ni Ambon. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng luha. Sabi ni Tita Bigani, kaya daw po kayo laging wala kasi ayaw niyo sa akin. Kasi ang dumi-dumi ko daw po. Kasi amoy lupa daw po ako. Hindi totoo yun, Ambon. Ikaw ang buhay ko. Ikaw ang lahat sa akin. Sigaw ni Hari sa gitna ng pag-iyak. Gusto niyang yakapin ang bata, pero alam niyang ang sugat sa puso ni Ambon ay mas malalim pa sa sugat sa bituka nito. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Hari sa kanyang bulsa. Ito ang kanyang chief of staff. Paulit-ulit ang tawag. Nang sagutin niya ito, ang boses sa kabilang linya ay puno ng desperasyon. Sir Hari, nasaan na po kayo? Ang board members ay nagkakagulo na. Ang ating international partners sa Singapore at Europe ay nag-uunahang mag-pull out ng investment dahil sa scandal. Kung hindi kayo pipirma sa serye ng mga documents na ito, sa loob ng isang oras, babagsak ang kumpanya. Mawawala ang lahat ng pinaghirapan nyo. Tumingin si Hari sa screen ng kanyang phone kung saan makikita ang mga bumubulusok na numero ng stocks. Pagkatapos, tumingin siya kay Ambon. Nakatingin din ang bata sa kanya. Tila ba naghihintay kung muli ba siyang aalis para sa kanyang trabaho. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Hari ang bigat ng panulat na nasa kanyang bulsa. Ang panulat na ginagamit niya sa pagpirma ng bilyon-bilyong halaga ng kontrata. Sir Hari, hello? Nandyan pa po ba kayo? Kailangan niyo nang pumunta rito sa opisina. Dahan-dahang inilabas ni Hari ang kanyang cellphone. Sa harap ni Ambon, binitiwan niya ang phone sa sahig at walang pag-aalinlangang inapakan ito hanggang sa mabasag. Sabihin mo sa board, sa buong mundo, na wala akong pakialam sa kumpanya, bulong ni Hari. Bagaman wala nang nakakarinig sa kabilang linya, tumingin siya kay Ambon at ngumiti ng may kasamang luha. Hindi na aalis si Daddy, anak. Kahit mawala ang lahat ng ginto sa mundo, mananatili ako dito sa tabi mo. Eksaktong pumasok si Dr. Lunas Agusan kasama ang mga nurse. Mr. Davao, kailangan na nating dalhin si Ambon sa operating room. Handa na ang team. Hinawakan ni Hari ang maliit na kamay ni Ambon. Sa pagkakataong ito, hindi na umiwas ang bata. Mahigpit niyang hinawakan ang daliri ng kanyang ama. Daddy, natatakot po ako, bulong ni Ambon, habang sinisimulan ng itulak ang kanyang kama, palabas. Huwag kang matakot, anak.
Sabi ni Harry habang sumasabay sa pagtakbo ng kama sa hallway. Nandito lang ako. Paglabas mo dyan, kakain tayo ng totoong pagkain. Magluluto si Daddy para sa'yo. Hinding-hindi ka na makakalasap ng lupa. Pangako yan. Nang makarating sila sa tapat ng malaking pinto ng operating room, binitiwan na ni Harry ang kamay ng anak. Pinanood niyang lamunin ng liwanag ng OR ang maliit na katawan ni Ambon. Naiwan si Harry na mag-isa sa malamig na hallway. Ang bilyonaryong Harry na dati ay pinapaligiran ng libo-libong tao, ngayon ay nakaupo sa sahig, nakasandal sa pader, at tanging ang sariling hikbi ang naririnig. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang nakakabinging tunog ang narinig mula sa loob ng OR. Ang tunog ng alarm ng mga machine. "Doktor, ang heart rate niya. Bumubulusok." Nanigas si Harry. Ang pinto ng OR ay muling bumukas at lumabas ang isang nurse na humahangos, ang suot na gloves ay puno ng dugo. Ang bawat segundo sa loob ng waiting area ay tila isang taon para kay Harry. Ang mga nurse na nagtatakbuhan, ang tunog ng mga bakal na instrumento, at ang nakakabinging katahimikan pagkatapos ng mga sigawan sa loob. Lahat ng ito ay unti-unting pumapatay sa kanyang katinuan. Bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas si Dr. Lunas, pagod na pagod. Ang kanyang scrubs ay punong-puno ng mantsa ng dugo. Inalis niya ang kanyang mask at tumingin kay Harry. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng saya. Dok, sabihin niyo sa akin." Halos gumapang si Harry patungo sa doktor. "Buhay ba ang anak ko?" Huminga ng malalim si Dr. Lunas. "Nailabas na namin ang lahat ng lupa at ang mga parasites sa bituka niya, Mr. Davao. Pero masyadong maraming pinsala ang nagawa ng lead poisoning sa kanyang organo, ang kanyang puso." Tumigil ito ng 3 minuto sa mesa. Napatakip ng muka si Harry. Pero nabuhay niyo siya, di ba? Nag-stabilize siya, pero nasa critical na condition pa rin siya. Ang totoo niyan, Mr. Davao, hindi na medisinang pisikal ang kailangan niya ngayon, sabi ni Dr. Lunas habang nakatingin sa malayo. Ang bata ay tila nawalan na ng kagustuhang lumaban. Parang tinanggap na ng katawan niya na mas payapa ang mawala na lang kaysa bumalik sa mundong nanakit sa kanya. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Harry. Hindi sapat na nahuli si Bighani. Hindi sapat na nasa ospital si Ambon. Ang kailangang gamutin ay ang wasak na kaluluwa ng kanyang anak. "Maari ko ba siyang makita? Pakiusap, Dok. Hayaan niyo akong makausap siya." Pakiusap ni Harry. Dinala siya sa recovery room. Doon, sa ilalim ng napakaraming tubo, si Ambon ay tila isang maliit na ibon na nabali ang mga pakpak. Lumapit si Harry, hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang ama na handang isuko ang lahat. "Ambon, anak," bulong ni Harry sa tabi ng tainga ng bata. "Nandito na si Daddy. Hindi na ako aalis. Alam mo ba, nagdala ako ng bago mong manika? Pero mas maganda ito. At alam mo ba, yung mansyon, ibebenta na natin yon. Lilipat tayo sa isang maliit na bahay, yung may dagat, yung may sariwang hangin." Walang sagot mula kay Ambon. Ang monitor ay nagpapakita ng napakahinang tibok ng puso. "Anak, huwag kang sumuko," patuloy ni Harry. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa kamay ni Ambon. "Gagawa tayo ng maraming alaala. Pagluluto kita ng tsampurado, ng sopas. Lahat ng gusto mo. Hindi ka nakakain ng lupa, anak. Hinding-hindi na. Patawarin mo si Daddy. Pakiusap. Gumising ka na." Sa gitna ng kanyang pag-iyak, dumating ang kanyang abogado. "Sir Harry, kailangan niyo pong pirmahan ito. Ito ang merger agreement. Kung hindi niyo ito pipirmahan ngayon, tuluyan ng kukunin ng mga creditors ang lahat ng ari-arian niyo. Magiging mahirap kayo, sir. Mawawala ang hasyenda, ang kumpanya, lahat." Tiningnan ni Harry ang dokumento. Ang kontratang ito, ang simbolo ng lahat ng naging prioridad niya sa buhay.
Dahan-dahang kinuha ni Hari ang pen, ngunit sa halip na pirmahan ng merger, isinulat niya sa malalaking letra, I resign, take everything. Inihagis niya ang pen at ang papel sa sahig. Wala akong pakialam sa yaman kung ang kapalit ay ang huling hininga ng anak ko. Umalis ka na. Nang makaalis ang abogado, muling binalaling ni Hari ang atensyon kay Ambon. Wala na si dading kumpanya, anak. Wala na tayong ginto. Pero meron tayong oras. Maraming oras para sa'yo. Biglang, isang mahinang piga ang naramdaman ni Hari sa kanyang daliri. Nanlaki ang mga mata niya. Tumingin siya sa monitor. Ang linya na kanina ay halos patag. Ngayon ay nagsimulang tumalon ng may ritmo. Ambon? Anak? Dahan-dahang idinilat ni Ambon ang kanyang mga mata. Malabo pa ang kanyang paningin. Pero nang makita niya ang mukha ng kanyang ama, na basang-basa ng luha, isang napakahinang ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Dad, bulong ni Ambon. Totoo po ba? Hindi na kayo aalis? Hinding-hindi na, anak. Pangako yan. Sagot ni Hari habang hinahalikan ang noo ng anak. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag nang pumasok ang mga pulis sa kwarto. Mr. Davao, kailangan niyo pong sumama sa amin. May mga bagong testimonya laban sa inyo. Accused kayo ng child neglect at endangerment. Maaring mawalan kayo ng karapatan sa custody ng anak niyo. Napabitaw si Hari sa kamay ni Ambon. Ang huling laban niya para sa kanyang anak ay hindi pa pala tapos. Nakatayo si Hari sa loob ng isang maliit na opisina sa Department of Social Welfare. Wala na siyang suot na mamahaling suit. Ang suot niya ngayon ay isang simpleng t-shirt at maong. Sa harap niya ay ang mga opisyal na magdedesisyon kung karapat-dapat pa ba siyang manatiling ama ni Ambon. Mr. Davao, simula ng social worker. Ayon sa imbestigasyon, napatunayan ang matinding pagpapabaya na nangyari sa inyong tahanan. Bagaman si Bighani ang direktang nagpahirap sa bata, ang inyong kawalan ng presensya ang nagbigay daan sa trahedyang ito. Yumuko si Hari. Hindi siya nagdahilan. Hindi siya kumuha ng pinakamahal na abogado para labanan ng gobyerno. Tinatanggap ko po ang lahat ng paratang. Ako po ay nagkasala. Hindi ko po hihilingin na patawarin niyo ako, kundi ang bigyan ako ng pagkakataong patunayan na kaya kong maging ama sa aking anak sa labas ng ningning ng salapi. Sa gitna ng pagdinig, isang boses ang narinig mula sa pintuan. Sir Hari! Si Dalisay. Malaya na siya dahil iniurong ni Hari ang lahat ng kasong isinampa ni Bighani laban sa kanya. Lumapit si Dalisay sa mga opisyal. Mga ma'am, nakita ko po kung paano pagsisihan ni Sir Hari ang lahat, sabi ni Dalisay nang may katapatan. Simula nang magising si Ambon, hindi na siya umalis sa tabi nito. Ibinenta niya ang lahat. Ang hasyenda, ang mga barko, ang mga kumpanya, para lang masiguradong may pondo ang pagpapagamot ni Ambon at ng iba pang mga batang biktima ng pang-aabuso. Ang taong nasa harap niyo ngayon ay hindi na ang bilyonaryong si Hari Davao. Siya na lang po ay si Hari, ang tatay ni Ambon. Dahil sa testimonya ni Dalisay at sa desisyon ni Hari na isuko ang lahat ng kanyang yaman para sa charity, binigyan siya ng korte ng huling pagkakataon. Isang probational custody sa ilalim ng mahigpit na monitoring. 1 taon ang nakalipas. Sa isang maliit na bayan sa baybayin ng Agusan, malayo sa ingay ng Maynila, may isang simpleng bahay na gawa sa kahoy at kawayan. Ang hangin dito ay amoy dagat, hindi amoy usok ng syudad. Isang lalaking may masayang mukha at balat na medyo nasunog ng araw ang abala sa kusina. Si Hari ito. Hawak niya ang isang sandok. Tinitikman ang niluluto niyang tinolang manok na may sariwang malunggay mula sa kanilang bakuran. Ambon, anak, handa na ang hapunan, tawag ni Hari. Mula sa dalampasigan, isang batang babae ang tumatakbong papalapit. Hindi na siya ang prinsesa ng putik.
Si Ambon ngayon ay malusog, mapula ang mga pisngi, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa saya. Nakasuot siya ng simpleng cotton na damit at may hawak na mga shell na pinulot niya sa buhangin. "Daddy! Gutom na po ako!" Sigaw ni Ambon habang tumatalon paakyat ng hagdan. Umupo sila sa isang maliit na mesang gawa sa kawayan. Walang chandelier sa itaas nila, kundi isang simpleng bumbilya na dinadaluyan ng malamig na simoy ng gabi. Walang mga waiter na nagsisilbi, kundi ang mag-ama na nagpapalitan ng kwento tungkol sa kanilang maghapon. Kumuha si Ambon ng isang pirasong isda at maingat itong inilagay sa plato ng kanyang ama. "Daddy, kain po kayo ng marami," nakangiting sabi ng bata. Sabi ni Yaya Dalisay, "Kailangan niyo po ng lakas para bukas ay maturuan niyo na ako lumangoy." Napatigil si Hari. Tiningnan niya ang kanyang anak, ang batang muntik nang mawala sa kanya dahil nga sa kanyang kasakiman sa yaman. Hinawakan niya ang kamay ni Ambon. "Salamat, anak. Mas masarap pa ito sa anumang pagkain kinain ko noon," bulong ni Hari habang ang luha ng kagalakan ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang pisngi. "Daddy, bakit po kayo umiiyak? Masakit po ba ang tiyan niyo?" Tanong ni Ambon ng may pag-aalala. Umiling si Hari at ngumiti ng matamis. "Hindi, anak. Umiiyak ako kasi ngayon ko lang naramdaman na sa wakas, ang yaman ko na talaga dahil nandito ka sa tabi ko." Sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, napatunayan ni Hari na ang tunay na ginto ay hindi nahuhukay sa lupa o nakukuha sa bangko. Ang tunay na kayamanan ay nasa mainit na sabaw ng pagmamahal, sa oras na inilalaan sa pamilya, at sa kapatawarang nagmumula sa puso ng isang bata. Tapos na ang panahon ng pag-iisa. Tapos na ang pagkain ng lupa. Dahil sa bawat subo ng kanilang simpleng hapunan, ang lasa ng kaligayahan ay wala ng katapusan. Ang kwento ni Hari at Ambon ay isang paalala sa ating lahat na ang paghahanap ng yaman ay walang saysay kung ang kapalit nito ay ang pagkawala ng mga taong pinakamahalaga sa atin. Ang mga bata ay hindi nangangailangan ng mga mamahaling laruan o malalaking mansyon. Ang kailangan nila ay ang ating oras, atensyon at tunay na presensya. Huwag nating hintayin na mawala ang lahat bago natin ma-realize na ang tunay na ginto ay nasa loob na pala ng ating mga tahanan. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa madamdaming paglalakbay na ito ng puso ni Hari at Ambon. Sana ay nag-iwan ng kwentong ito ng aral na inyong dadalhin sa inyong pang-araw-araw na buhay. Ano pong masasabi nyo sa naging desisyon ni Hari? Tama ba na isuko niya ang lahat para kay Ambon? I-comment nyo po ang inyong mga saloobin sa ibaba at sabihin nyo rin po kung anong uri ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod. Ito ba ay tungkol sa pangalawang pagkakataon o tungkol sa wagas na pag-ibig ng isang ina? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.